Hello, kapamilya. Magandang umaga. Gagawa ako ng ginisang tangkwa. Gagawin ko dito, lagyan ko ng sardinas at ito yung ulam namin ngayon, mga kapamilya. So, balatan na natin. Magbalat na tayo nito. Masarap to. Parang mukhang matanda na yung bigay lang kasi ito ng ng kamag-anak namin, binigay kay mama. So dahil wala kaming ulam ngayon, wala isda. hindi nakaabang dun sa kalsada ng isda. So ito na lang ang iulam namin. Ganyan lang, pag walang gawa ng paraan para may maiulam. So, meron namang nagbigay ng tangkwa. Hindi ko alam ano bang pangalan nito sa Tagalog. Basta ang alam ko nito dito sa tangkwa to eh. Ito. Balatan natin dahil masarap to sa sardinas, diba? Yan. Masarap sa sardinas, kaya gawin nating ginisa sa sardinas. Medyo na nga, matanda na kasi yung medyo na, matigas na ang niya, yung balat niya, tsaka yung matanda na yung buto niya. Pwede nang ibilad para itanim. Balatan muna natin. Dito na tayo magbalat sa misa. Parang mapurol ang kutsilyo ko. Wait lang. Saan ba dito yung kutsilyo? At hindi ko makita. Ay, ito. Tapos ko wala na tayo naman. Ito yun. Sabay natin yung mamaya saan. Parang mapurol na yung kutsilyo. Ito na lang yung maliit na kutsilyo. Buti pa to. Kasi matataganan tayo dyan sa kutsilyo na yan. Mapurol na. Matagal nang hindi ako nakaulam nito, mga kapamilya, ng tangkwa. Subukan natin ngayon mag-isa. Lagyan ng sardinas. Pwede na ako ngayon maggisa-gisa dyan sa kasi mayroon na kaming medyo nakaluwag-luwag na, nakabili na ng gas. Ay nako, pag nakaluwag-luwag guys, saka palang bibili ng gas. Okay lang yan, ganyan talaga. Hindi araw-araw ay Pasko. So, mga kapamilya, yung mga nanonood ng sa akin, yung mga nanonood dito sa YouTube channel ko, please, pa-subscribe naman, please. Try natin ganito lang yan eh. Pa-subscribe naman ng channel ko, ng YouTube channel ko. Parang kaya. Ganyan-ganyanin lang natin. Para may ulam tayo sa tanghalian. Mamaya, alis ako. May pupuntahan akong importante. Kaya, magmadali tayo sa paggalaw-galaw nito. Yung mga kasama ko dito, si mama ando na sa shop niya.
Si Papa andyan nagtatabas ng tahiin. Tapos yung yung pangalawang anak ko, yung lalaki, andun sa labas. Tumutulong din sa tito niya. Yung punso ko ay andyan, tulog pa. Iwan ko kung anong oras na yan natulog kagabi. Hinahayaan ko lang yan sila matulog. Kasi pag may work na yan, syempre, hindi gisingin ko talaga yun na maaga pa. Pero hindi na wala pa silang work. Hinahayaan ko lang yan matulog. Yung panganay ko, andun, may sarili na ding pamilya. Huwag nyo na hanapin yung asawa ko. Kasi matagal nang nawala. na kinuha na ni Lord. Yung tatay ng mga anak ko. Na mahinga na. Kaya wag mo nang hanapin. Baka hanapin nyo. Asan yung yung asawa mo? Huwag mo nang hanapin. Na mahinga na yun. Nananahimik ng buhay, no? Maliliit pa yung mga anak ko ng nung lumisan ang asawa ko. Hans, naka-video ako. Nagkape ka na? Di ba ka didi may ugon maha? Pag na Hans, may maha didi. Hans? Ay, pinasok na ganyan Kahapon nga pala hindi ko na videohan. Nagmamadali ako, di ba? Kahapon nagmamadali ako. Hindi ko na videohan yung pagluto ko ng nung ginataan ko yung yung isda na niluto ko sa gata. Hindi ko na videohan, di ba? Kasi nga nagmamadali ako. Tapos nagluto na din ako ng mahal, meriendala namin. Hindi ko na naipakita sa inyo. May natira pa. May natira pa ito. Ito na lang. Ito, konti na lang. Ang sarap yan. Creamy. Creamy yung creamy ang pagkakagawa. Ay, delikado yung kamay. Ito. Pupunta ako ng lungsod mamaya kasi mangungutang ako kasi wala akong pera. Mangungutang ng pangpuhunan, pawis. Magluluto-luto ako ng kakanin para para may pagkakitaan naman ako. Kasi ang hirap nito.
damihan natin kasi pag naluto yan, ano, kunti lang yan. Damihan na natin. Sa mga hindi nakakalam, di ba, yung ano ko, dati, yung channel ko ay, mas batahan, din siyang kakwatsi. Sino yun? Hans? Adi may mahabaga didi? Oh, susunod. Tono ko si Hans na. Sa mga hindi pa nakakaalam dito sa channel ko, di ba dati yung yung title ng ko, yung pangalan ng channel ko ay Lakotsirang Probinsyana. Kasi yung ko sana yung pagbibiyahe ko na gusto ko sana mag-video ng pagbibiyahe ko, di ba, kasi di ba pabalik-balik ako ng Maynila. Kaso hindi consistent yung pagbi-video ko at ang pag-upload ko, kaya yun, hindi ko na lang binago ko na lang yung pangalan ng channel ko. Kaya ito na ngayon, Kafamilya. Follow nyo po ako. Or pa-subscribe naman po sa mga nanonood. Pa-subscribe naman po. Para dumami-dami naman yung yung subscriber ko at madami na din yung manonood. Ang laki, no? Pero pag naano na siya, pag nahiwa na, 'di ba? Ang laki nito. Tapos pag nahiwa na yan na lang, kalahati na yan. 'Di ba? Pag naluto, maliit na lang, konti na lang. Pag nahiwa, 'di ba? Yan talaga. Hindi may na siya. Ininan na sa labas.
tagal din, no? Magigisa ako ngayon. Matrabaho din to. Pero okay lang. Hindi dapat magreklamo sa kakainin. Ulam na to eh. Yung papaya nga pala namin, ang daming bunga. Ito yung sa kapitbahay namin na malunggay na dati kinukuhaan ko ng malunggay. Naku, binagyo. Nung yung bagyong upong ba yun? Binagyo siya, naputol. Tapos, yun, kunti na lang yung dahon niya. Pero ayan, bumabalik-balik na din. May tumutubo na din ng mga sanga-sanga. Sana nga bumalik yung pagiging madahon niya. Para kasi madami din nangunguha doon. Yung mga kapitbahay namin, dyan din nangunguha. Ang ginawa ko kasi may mga may mga sanga-sanga siya. Pinagtatagaan ng mga kapitbahay, pinagkukuha yung niya, sanga-sanga niya. Kunti na lang, kawawa naman yung malunggay, sabi ko, kasi kami mga kapitbahay, nangunguha dyan. Mayroong may-ari niyan. Laging walang tao dyan sa kanila, sa may-ari ng ng malunggay. Madaming nangunguha yung mga kapitbahay. Naawa na talaga ako dun sa malunggay kasi talaga ng mga kapitbahay namin na kahit maliit na lang yung mga dahon niya, yung mga sanga-sanga ba niya na kinukuha, diba? Kung pinagtatagaan talaga nun, naawa na talaga ako sa malunggay. Kaya yung namin dyan, yung pader namin dyan, tinakpan ko ng SIM. Binarahan ko ng SIM yung daanan para hindi na makadaan dyan yung mga kapitbahay na nangunguha. Kasi dyan ang daanan kasi dyan lang sa lupa namin, dyan sa gilid ng bahay namin, lupa pa din nga namin, kumbaga private property. Pumapasok, dumadaan dyan sa amin. Nakapader na nga, di ba nakapader na, pinapadera na nga namin para hindi na makapasok. May pumapasok pa din para lang makuha ng malunggay sa kapitbahay. Yung malunggay dyan sa kapitbahay namin nakadikit sa pader namin. Ayun, nakadikit sa pader namin, kaya yung mga kapitbahay namin dyan dumadaan sa lupa namin. Ayun, dumadaan. Ang ginawa ko, diba, may na yan, may pader na yan. Yung pader namin, pumapasok sa loob na namin. Dumadaan. Ang ginawa ko, binarahan ko ng SIM yung daanan papunta doon sa malunggay. Para kasi kawawa naman yung malunggay. Porkit hindi sa kanila, ginaganon-ganon na lang na parang parang na talaga, anong tawag ba doon? Parang na talaga yung yung malunggay, yung alam niyo yung na sobrang niya, sa Bisaya sa marabong, tapos biglang nariti yung parang kumunti yung dahon, parang nagtampo yung malunggay, gano'n na biglang wala, bihira na lang yung mga sanga-sanga niya. Kaya naawa naman doon ako sa malunggay na yun. Kaya ang ginawa ko, binarahan ko talaga ng SIM. Kasi ito namang kapitbahay, parang wala namang pakialam na Porkit hindi sa kanila tanim, kuha lang ng kuha. Hindi naawa sa mga, dapat sana nila, pinapataba muna nila yung malunggay hanggang sa yumabong yung yung sanga niya. Tapos saka na sila kumuha pag mayabong na yung yung sanga niya, hindi yung alam na nilang mamamatay na talaga yung malunggay.
Kung yung, imagine nyo yung tsura ng malunggay na mamamatay na wala nang ano, ganun yung nangyari dyan sa malunggay na yun, kawawa naman. Kaya sabi ko sa mama ko, binarahan ko dyan sa ano, ng sim. Nilagyan ko ng sim para hindi sila makadaan. Kawawa yung malunggay. Yung isang kapitbahay namin yun, grabe talaga. Walang pakialam, pagkit hindi sa kanila tanim. Kuha lang ng kuha, walang paano. Gusto atang mamatay na yung malunggay. Walang pakialam sa malunggay kung mamamatay o hindi. Basta ang importante kasi sa kanila makakuha ng pang sinabaw nila. Ayan, walang ano. Dapat ano naman, may pag-care naman sana sila dyan sa malunggay na yan. Ano, kawawa naman yung malunggay. Naawa talaga ako sa malunggay. Pakakita ko nung bagong dating ako. Naawa talaga ako sa malunggay. Grabe. Naawa talaga. Kapitbahay ako na mga gapat gilasing na babae. Maaga, lasing na. Gano'n yun, oh. Ako pag naluto, konti na lang. Pag naluto, konti na lang. Comment down below kung ano bang tawag nito sa Tagalog. Kasi dito sa amin, ang tawag nito tangkwa. Iwan ko, ano bang Tagalog ng tangkwa? Dapat pala, sinearch ko sa YouTube kanina, no? Kung anong tawag dito sa Tagalog. Kasi, ang alam ko lang talaga nito tangkwa, yun kasi ang tawag ni mama dito, eh. Mahilig si mama nito. Dati nung bata pa ako, may tanim kami sa likod bahay namin ng ganito. Tanim talaga si mama. Ang ganda. Ang ganda ng tanim ni mama noon. Ang taba. Tapos ang daming bunga. Madaming nangihingi. Pinamimigay lang ni mama. Kasi ang dami nga. Grabe talaga. Grabe pala ito pag namumungay. Sobrang taba. Pinamimigay naman ni mama. Kasi ano yun naman namin. Sa dami. Alangan naman araw-araw magulam nito. Pinamimigay ni mama. Dati nung malit ako doon sa, dati tinitira namin. Laging may tanim doon si mama na bataw, tangkwang, ganito, tapos garillas. Pero ngayon, wala na. Diyan, liit-liit ng space. May taniman din na kami dyan, yung tinatawag namin na mini farm, kasi yung mga bata ng kapatid ko tinatawag may farm. Tinatawag nilang farm. Sabi ko, mini farm natin yan. Okay, natawa ko sa mga kabataan. Farm daw. Kasi may mga tanim-tanim. Sabi nila farm. Yung garden. Garden mo. May mga tanim-tanim doon si mama na na sa inyo dyan nga dati nakikita ko na yan sa inyo, eh. Yung may papaya, may ano ba yun, may papaya siya, may talong, bagong tanim yung talong. Pinunla niya muna, tapos may may pa ba kung tinanim niya doon, basta yung madaling pwedeng kagad.
may punong banaba siya doon. Tapos may iba siya. Iba yung ano, yung maasim na pang ano, pang sigang. Nung pag-alis ko pala doon sa Maynila, diba? Alis na ako madaling araw. Yung pamangkin ko, nagpaalam ako na alis na ako. Uwi na ako dito sa amin sa probinsya. Hindi talaga ako pinansin. Hindi talaga ako pinansin kasi ganun talaga, ganun sila, pati yung ate ko din. Yung pamangkin ko, sabi ko, Ten, alis na ako, Ten. Ay, hindi talaga ako pinansin kasi ano, nalungkot yun. Ganyan talaga sila, pag alis talaga ako doon, nalulungkot sila. Hindi nila ako pinapansin. Ayan, parang ano, na ano, parang maninibago sila, malungkot sa ano na alis na naman ako, uwi na naman dito sa probinsya. Ganon din yung ate ko. Dalawang beses akong pabalik-balik doon. Kinatok ko sa bahay nila. Te, alis na ako. Uwi na ako ng ano, ng probinsya. Hindi talaga ako ano. Yung una kong ano, hindi ako sinagot. Yung pangalawa, sinagot ako. Lagi naman yan na ano, na pag umalis lagi, pag umuwi na ako dito sa amin, pinapapaalam ako na uwi na ako. Hindi sila yung tinitingnan nila ako na ano, na hindi humarap sila sa akin na ano, kasi nalulungkot ngayon. Parang ano, nalulungkot sila na alis na, uwi na naman ng probinsya, parang ganun. Hindi sila hinahayaan lang nila ako na umalis na. Nalulungkot sila na aalis na, uwi na naman dito sa amin. Sabi nga ng ate ko sa asawa niya, parang gusto ko nung dito na lang tumira si Chichi sa atin. Parang nasanay na daw siya na andun ako sa kanila. Sabi ko, hindi naman yan pwede. Hindi naman pwede na dyan, dito. Doon, ano lang ako sa kanila tumira. Kasi, siyempre, yung mga anak din ako na kailangan uwian ko. Hindi pwede nga doon. Siyempre, andun ako kasi nga, nagpa-follow up, check up ako. Pero hindi ibig sabihin na doon ako titira. Hindi pwede yun. Kasi, ano, may mga anak din ako na uuwian, Buti siya, andun yung pamilya niya, andun yung asawa niya, yung mga anak niya. Ako, wala na nga akong asawa, tapos hayaan ko pa yung mga anak ko na ano, na dito sa amin. Pwede yan. Nung umuwi nga pala ako, hindi lang naman ako ang umuwi. Kasama ko yung pangalawang anak ko. Yung lalaki na anak ko. Hindi talaga kahit yung anak kong lalaki, kasi ano, sanay yun si Tintin sa anak kong lalaki, kay Hans. Sanay yun, walang din kay kuya niya Hans. Hindi talaga niya pinansin si kuya niya Hans. Uwi na kami. Wala talaga. Ganun lang siya. Ganun lang siya. Nalungkot yun na ano. Kasi sanay yun pag nagutom. Pag nagutom yun, sasabihin na yan sa kay Kuya Hans. Kuya Hans, may 5 piso ka. Pero yung 5 piso na yun,
10 ang kukunin. Sabi nga nun, niloloko ko kasi. Kasi tinatanong niya, saan pa mag-work si Kuya Han? Sabi ko, mag-work yan sa ibang bansa. Sabi niya, doon na lang din ako titira. Doon na lang din ako titira sa ibang bansa. Ha? Dito, doon na lang din ako tuturo sa ibang bansa. Sasama ko kay Kuya Han. Alam mo naman. Kala mo naman, ang dali lang sabihin, no? Doon siya titira, sama din siya kay Kuya Hans. Doon na rin lang ako titira, doon ako mag-aaral. Natawa talaga, doon na lang daw siya titira, doon na lang siya magpapatuloy ng pag-aaral. Sabi ko, ano ka? Andito yung mga magulang mo, tapos sasama ka kay Kuya Hans. Kasi nga, gusto ko si Kuya Hans magpaaral sa akin. Kay Kuya Hans ako hihingi ng pang-paaral, pang-paaral ko. Parang inano yung pinsan niya doon. Kaya yung magpapaaral sa kanya. Sa ibang bansa pa talaga. Ay, nako. Tawa talaga. Sa ibang bansa pa talaga. Di yung magpapaaral si Kuya niya Hans. Ang daling sabihin. Tawa talaga ako kay Tintin. Kasi nga, doon naman magtatrabaho si Kuya Hans. Doon na rin lang ako mag-aaral. Kala mo ha? Tawa talaga. Yung maha na ginawa ko kahapon, nabitin kami. Nabitin talaga ako, ang kunti lang, sabi nga ni Hans. Kunti lang bang ginawa mo na maha? Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi dapat sinabi mo, dahil dinamihan mo na lang. Sabi ko, yung wala nang cornstarch. Wala na din yung gatas nga isa lang. Pero ang sarap, ang linamnam ng gatas. Tapos sakto lang yung tamis niya. Kaya gustong-gusto nila. Gusto nila yung maha ko eh. Kasi masarap. Parang gusto kong gumawa ng maha ulit. Tinda nga ako ng maha. I-ano ko. Para ayan tapos na. Ayan Kuha ako ng lalagyan. Dito ko. Pahugasan. Ayun, laglag. Uy, huwag ka namang dyan ka lang. Tapos yung balat dito ko ilagay. Ayan, Lagay muna natin dito yung balat. Para doon na to sa lagay sa basura. Sa dun sa Pwede kasi itong yung fertilizer din para pag siya pag na-donut. Ano bang na-donut? Na yung iwan. Ang hirap talaga ng hindi sa Tagalog. Yung pinapabulok ba? Para mabulok, tinatambak tapos pag nabulok, 'di ba? Pag nabulok siya, fertilizer, 'di ba? Ganun yung ginagawa ni Mama. Tinatambak para mabulok, tapos yun gagawing fertilizer. Ganyan lang yan. Tapos dito na to iugasan at papatuloyin. Tapos mag-isa na tayo. Mag-isa na ganyan diba? Just olive. Tapos magkaroon muna ako ng bawang. I-ready ko na yung yung sardines.
tag kuha. Das bawang. Ay, kuha pa pala ako ng ano. Yes, wait. Kalikit tuloy ako. Ito na sa ano. Bawang. Balat muna tayo ng bawang para naka-ready na pag-isa. Yun. Ganyan. Siguro nagutom na yun si Papa. Sumilip na dito. Baka nagsilip na yun ng kung anong ulam. Wala kaming ulam eh. Walang isda eh. Tapos hindi naman sila ano. Lagi naman silang ano. Sabi ko wag na muna magkarni-karni. Wag na muna magmanok. Magsardinas na muna. Gulay. Ito. Tapos, ano ko ba sa sibuyas? Kunti lang palang sibuyas na nakuha ko. So, okay na to. Pangdisa lang naman. Dali lang to. Tapos ito, buksan natin to. Paano ba? Hala, buksan na tayo. Wait lang. Yun. Yay. Hala. Wala. Ready na natin. It's ready na. Gasan ko muna to. Hugas-hugas ang init ng tubig. Pakikita ko sa inyo yung paghugas. Init ang tubig ah. Mainit kasi mainit sa kalsada. Kaya mainit din ang tubig. Kala ko may nahudok. Ito yung sili. Nag-isang sili. Isa lang yung sardinas namin. So, isang sardinas lang ilalagay ko. Wala na kasi. Wala ng sardinas eh. So, ito. Ganyan. Ganyan lang. Oh. Patuluin.
Para ano. So, yun. Saan ba? Dito na tayo. Yung ano, ano na natin. Yung, uy. Ito, oh. Ayan. Magluto na tayo. Paano ba nito? Kasi wala akong ano. Walang may maghahap ng cellphone ko. Oh, paano yan? Ganyan lang. Kita ba? Kita nyo ba? Ganyan. Ay, dyan na lang. Kita nyo naman. Ayan, oh. Diba? Kita nyo naman. Paano nito? Ang hirap. Kasi maghahap ng cellphone ko. So, ayan. Kita nyo naman eh. Diyan na lang. Maglagay na tayo ng ano, ng mantika. Init din yan. Kita ba? Yung mga dumi-dumi dyan, hayaan nyo na yan kasi hindi na yan matatanggal kasi ano yan. Nagbakbak na. Nagbakbak na ang ano yan. Nagbakbak na ang pintura. Ayan. Paano kita nyo yung ano pagbibisa ko, diba? Tama ba yan? Pag nalagay ko na yung ano. Ayan. Ayan o. Kita nyo ba? Kita nyo ba? Ayan. Ang bango. Bango talaga ng ano, no? Tapos, pahinaan natin para ilagay natin yung ano, yung sauce ng sardinas para lagyan natin. Pakunti-kunti lang para hindi ano. Ayun, para hindi siya hindi nabigla. Pumipitik-pitik. Baka mapisikan yung mukha natin. And then, ang ating gulay. Lagay na natin. Ayan. Yun. Lagay na ang gulay. Ay, ang sarap nito. Ayan. Sarap nito. Ba't ba pag gulay yung ulam takam na takam ako? Kayo din ba? Relate ba kayo sa ganito? Pag gulay yung ulam takam na takam, nakakatakam kasi. Lalo kahit ano,
Mabango. Pag amoy na yung bango niya. Ay! So, ayan. Hanap tayo ng pangtakip. Takpan na muna natin dyan. Hanap muna ako ng pantakip. Lagyan na natin ng sardinas. Ayan. Sarap na yan. Tapos ilagay na din natin ang sili. So, yan na ang naluto natin ginisa na tangkwa with sardinas. Ulam na this. So, ayan, ulam na. Magsandok tayo. Kuha tayo ng ating ulam. Ayan, sarap nito. Diba? Ayan. Tayo ng konting sabaw-sabaw. Nagtubig lang siya. Kusa siyang nagtubig. Well, hindi ko yan nilagyan ng ng tubig. So, ito na ang ulam natin. Ulam. Ulam. Sarap niyan. Diba? Kain mo. Ito. Ulam. Gulay lang. Init. Wakan ko na. Para kita nyo. Sarap. Ito. Sarapan na ano. Ulo lang kahapon na mulmul na ginataan ko. Kuha tayo. Harap. Init. Ang init. Sarap ng ulam namin kahapon, yung mulmul, yung ginataan, grabe. Ang dami yung kain ko kahapon. Buhat na natin ito. Kulili alis mo. Ako yan. Sarap. Mas lalo pa pag madaming sardinas to. Grabe ang sarap nito. Kunti lang kasi yung isang lata lang yung sardinas na nilagay ko.
Taba tayo nito kung ang content ko ganito. Luto lang yung luto. Kain ng kain.